welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabagong kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtas. At para sa inyong lahat po, dasal ko po ang inyong tagumpay sa kung anuman ang minimithi ninyo. Sa mga bago pa lang at sa hindi pa nakasubscribe, mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na meron tayo dito sa YouTube channel natin. Mga donors po natin, always pag magdo-donate kayo, huwag niyo pong kalimutan, you share a picture or the screenshot of your donation or the proof of your donation, isend niyo po sa Facebook page po natin, Franz Byron. August 13 ang simula ng Hungry Ghost. August 13 at tatawid yan hanggang September. Mas maaga ang paghahanda, mas magiging tahimik at mas magiging payapa ang buong buwan habang sasalubungin natin at yayakapin natin ang Hungry Ghost. Ang Hungry Ghost Month o Hungry Festival or Ghost Festival ay hindi dapat katakutan. Ito po ay panahon ng paggalang, pag-alala at paglilinis para sa mga buhay at para sa mga yumao. Kung maghahanda tayo ng mas maaga, maiiwasan natin ang ma-stress, maiiwasan natin ang mga malas, at ang mga sorpresang pagkakagastusan. Pagdating ng August 10 pa lang, at least nakapaghanda na tayo. Ito yung step by step na dapat natin gawin 2 to 3 weeks bago magsimula ang Ghost Festival or Hungry Ghost Month Festival. Simulan natin sa paghahanda sa ating mga tahanan at ang enerhiya na meron sa paligid natin. Tahanan man ito, tindahan o opisina. Una sa listahan natin ay ang energy decluttering. We can do general cleaning 2 to 3 weeks prior sa Hungry Ghost. Okay? Ano ang gagawin? Bago mag-Hungry Ghost, bago mag-August 13, maglinis ng buong bahay. Itapon ang mga lumang gamit, mga sirang gamit, at ang mga kalat. Remove all those things. Declutter ika nga. Bakit? Ang kalat at alikabok ay nag-iipon ng stagnant na chi or negative energy. Sa Ghost Month, mas naaakit ang mga ligaw na espiritu na gumagala dito sa ibabaw ng mundo sa mga marurumi, magulo, mabaho, madilim ng mga sulok-sulok ng ating tahanan. Kaya sa paghahanda natin ng general cleaning, as we do the general cleaning, tip ko po, magbukas or buksan lahat ng bintana habang naglilinis para lumabas ang lumang enerhiya na stagnant na dyan sa ating tahanan. Yan, buksan ng mga bintana at pintuan, palabasin ang negative energy. Dalawa, ayusin natin ang altar at maghanda tayo ng offering space. Altar sa loob ng ating tahanan at mag-identify na kayo. Locate a space outside of your house para sa offering ninyo. Kung may altar para sa mga yumao, siyempre may altar tayo para sa mga kinikilala natin gods, saint, and deities. May altar tayo. Dapat mayroon tayong ilaan na altar para sa mga yumao. Linisin ito. Kung wala naman, gumawa tayo. Maliit lang na mesa. Pwedeng maglagay tayo ng maliit na lamesa sa labas ng ating tahanan o sa gilid ng ating tahanan on the outer portion. Dito mo ilalagay ang mga handog na mga pagkain, yung insensong kandila. Gawin itong malinis. Make sure that the table, if maglalagay ka ng tablecloth, make sure it's malinis. Para makikita ng mga gumagalang espiritu ang ating mataas na paggalang sa kanila. Pag malinis, nasa ayos. Ihanda po yung mga lalagyan, yung mga plato, yung mga baso, yung incense holder, yung kandila, yung lalagyan ng mga vases na may bulaklak, na tubig. Ihanda nyo na ito, itabi nyo na para hindi ka na mag-alala kung saan mo hahanapin, hahalongkatin ang mga gagamitin ito. And at the same time, yung
Josh paper, yung susunugin natin. I-ready nyo rin po ito. And of course, isang malaking lata kung saan doon kayo magsusunog para safe. Be sure ha, na pag magsunog kayo ng juice paper, ay meron kayong isang lumang kaldero, doon nyo susunugin, o di naman kayong malaking lata ng fruit cocktail, doon kayo magsusunog ng juice paper, just to make it sure na safe ang pagsusunog po ninyo, ang pag-aalay. Gawing mas maaga din po ang pagbili ng mga amulets, ng mga protective items, ng mga pang-protection po ninyo. Pwede kayong bumili ng red string bracelet, piyaw, black tourmaline, yung asin na sinasabi kong ilalagay sa maliit na pouch, isang maliit na salamin. Yun, these are mga pangontra. Tumataas kasi ang presyo ng mga ito during the ghost month. Kung sa ghost month ka na talaga bibili. At mas maganda kung nabibless ito, na-charge mo na ito bago magsimula ang Hungry Ghost, bago mo ito gamitin. Tulad din po ng mga pampaswerte, I do not advise you guys na bumili kayo ng pampaswerte on January, pagsalubong ng bagong taon or Chinese New Year. Talagang makikipagsiksikan kayo. No, you can do it later on or you can do it before. Diba nasa calendar naman natin, nasa feng shui calendar naman natin na binibigay ko sa inyo kung kailan maswerte na ipasok ninyo yung mga nabiling pampaswerte. Kung kailan maswerte maglagay, isaayos yung mga pampaswerte na nabili ninyo. Yun din po. So, those are the things, yung mga isusuot natin na protection, ilalagay sa bag, yung mga ribbon, pula na itatali sa sasakyan, itatali sa bag, itatali sa labas ng tahanan. These are items na pwede nyong bilhin early on bago magtaasan pa ang presyo. Mas maaga, mas maagap, di ba? Isa sa mga mahalagang bagay na dapat ikonsidera natin yung pag-check ng mga ilaw sa ating tahanan. Ilaw, those na mga bulb natin, yung mga linya ng kuryente natin. Kasi di ba sabi ko sa inyo, during the Hungry Ghost, mas mainam na maliwanag ang inyong tahanan. Ngayon, kung gusto nyo makatipid, may mga solar lights, di ba? May mga solar lights, solar lamps na mabibili online at sa may mga physical store na pwede nyong ikabit na mabibilad sa araw para it will absorb the heat energy na matatranslate into liwanag pag madilim na. So, you can dagdag, you can add on something like that. So, mas maaga nyong gagawin, syempre, mas magiging handa kayo, maikakabit nyo ito, magiging panatag kayo, matetest nyo ang mga gagamitin na ito. While kung yung direct na ipa-plug nyo naman yung mga ilaw ninyo, make sure that yung switch gumagana. Kung naka-extension wire ito, ayusin ninyo yung pagkakalagay ng mga wirings na hindi parang spaghetti wirings ang nangyayari. Medyo ayusin nyo naman para hindi naman pangit tingnan and at the same time makakos ng disgrasya. Bakit nga ba, Sir Franz, bakit nating sisiguraduhin na maliwanag ang labas ng ating tahanan? So may gate natin sa likod ng ating tahanan. Dahil ang dilim po ay pumipigil sa positive energy. Ulitin ko, ang dilim ay pumipigil sa positive energy at ito'y nagiging dahilan na magtatambay, titira, at mananatili dyan ang negative energy. Ang liwanag is one of the best na panangga sa darating na Hungry Ghost Festival. Sa aspeto naman ng paghahanda natin sa pinansyal at mga desisyon sa buhay, isa sa dapat i-consider natin ay ang kailangan nating tapusin. Isa sa dapat i-consider natin ay tapusin ang mga malalaking transaction bago mag-August 13. Kung magpapakasal kayo, kung lilipat kayo ng bahay o titirahan, o magbubukas kayo ng bagong negosyo, gawin ito ngayong July. Huwag nyo nang paapakin or huwag nyo nang papasukin ang August. Naniniwala ako at ang marami na naniniwala tayo na mahina ang swerte sa ghost month. Ang mga bagong simula ay mas prone sa marami at malakihang problema. I-move mo na lang ang date pagkatapos ng September 12 kung after the Hungry Ghost ka. Kung kukulangin ka pa sa budget, hindi mo pa mai-implement. Okay?
Mas mainam, magtabi ka ng pera para sa mga malakihang transaction na gagawin ninyo after the Hungry Ghost, kung hindi nyo kayang gawin ngayong July. Dahil ang susunod na gabay na meron tayo ay ang pagkakaroon ng budget. Gumawa kayo dapat ng budget for the Hungry Ghost month. So magtabi kayo ng pera maliban sa mga malakihang activities pagkatapos ng Hungry Ghost. Magtabi kayo ng pera o budget para sa offering ninyo, sa insinso, sa pambili ng prutas, ng Josh paper, o di naman kaya sa mga donations. Because during the Hungry Ghost, ito yung mainam na mag-donate kayo, mag-charity works kayo. Okay? Para hindi ka mabigla sa mga extra na gagastusin at hindi ka hahantong sa pangungutang. Ang pagiging madamot sa pag-aalay ay sinasabing nagdadala rin po ng malas. Kaya naman, hindi tayo dapat magdamot sa pag-aalay natin. Kung mag-o-offer tayo ng bulaklak, siguraduhin natin na hindi cheap na bulaklak. Talagang magandang klaseng bulaklak. Kung mag-o-offer tayo ng prutas, isipin nyo na lang na kayo yung kakain ng prutas na yon para hindi tinipid yung klase ng prutas o pangit na klase ng prutas ang iaalay ninyo. So, suggested budget ko sa inyo is from 500 to 2,000, depende sa kakayahan po ninyo. Mas mahalaga yung intensyon ng offering na gagawin natin. Isa sa dapat tandaan natin during the Hungry Ghost ay ang kailangan natin iwasan ang pangungutang. Iwasan natin ang mga risk na pag-i-invest. Huwag magpautang at huwag mangungutang. Huwag magpautang ng malaki at huwag rin mangungutang ng malaki. At huwag kang papasok sa mga get rich quick na mga scheme. Yung too good to be true. Na mag-invest ka dito, dodoble yung pera mo. Nako, huwag kang magpapaloko, lalo-lalo na sa Hungry Ghost, okay? Dahil, during the Hungry Ghost Festival, napakahina ng financial chi or the good energy for money. Kaya, madaling maloko at madaling malugi. Madaling maloko ang mga tao. Kung magbubukas ka naman ng negosyo, madali rin po itong malugi. How about sa paghahanda ng spiritual at emosyonal? Kailangan natin pong gumawa ng listahan ng mga yumao natin, ng mga mahal sa buhay. Isulat ang pangalan ng mga grandparents mo, great-grandparents mo, yung magulang mo, yung kamag-anak mo na yumao na. Para hindi mo sila makalimutan, para sa pag-aalay mo ay kumpleto. Di ba? For the Roman Catholic, meron tayong papadasal o di naman kaya you can do an offering on the Mass para basahin ang kanilang, o magpamisa ka sa simbahan na babanggitin yung mga pangalan nila. So, walang magtatampo kasi wala kang makakalimutan dahil nilista mo sila. Okay? Maghanda ng picture kung kinakailangan na mag-offer kayo, ilalagay ninyo sa altar ninyo. This is the right time na ilalagay ninyo yung picture nila sa altar. Isa rin sa mahalaga na paghahanda sa aspeto ng spiritual at emotional ay ang pagpapakumbaba at pagpapatawad kung kaya. 2 linggo bago magsimula ang Hungry Ghost Festival, pwede nyo nang kausapin ang mga kaaway ninyo. Kung hindi man kaya na kausapin sila personally, huwag ka nang mag-stalk, huwag ka nang maninira. That itself is already a beginning of forgiveness. Okay? Yung mga taong kasamaan mo ng loob, dumistansya ka na lang para hindi mo na madagdagan yung sakit sa dibdib mo at masakitan mo pa sila ng kung ano-ano pang karagdagang sasabihin. Ang Ghost Month kasi po is about compassion. Ang galit at sama ng loob ay nagpapahina ng aura mo at nagaanyaya na mas kakapit ang negative energy sa buhay mo. Panghuli sa paghahanda natin spiritual at emosyonal ay mag-stock ka na ng insensong kandila. The incense sticks, pwede rin sandalwood or sage or prayer book na kailangan mong ihanda. Mag-stock ka ng kandila or incense sticks kasi araw-araw kang magsisindi. Imagine that August 13, simula ka na magsisindi gabi-gabi o di naman kaya on the umaga. So, mas mura kung bibili ka ng mas maaga. Dadako naman tayo sa paghahanda sa aspeto ng kalusugan natin.
Napakahalaga that during the Hungry Ghost ay dapat palakasin natin, or during the Hungry Ghost dapat malakas ang inyong immune system kasama na lahat ng mga mahal ninyo sa buhay. Kaya kailangan mas maagap na ngayon pa lang ay uminom na tayo ng vitamins, kumain tayo ng masustansyang pagkain ng gulay, have enough sleep 7 to 8 hours simula ngayon. Kasi pag mahina ang energy ng tao sa Hungry Ghost, mas madali siyang magkasakit. Pag mas malusog ka, mas malakas ang aura mo, mas may kakayahan kang labanan ang negative energy. Isa sa dapat iwasan natin, kasama sa paghahanda sa aspeto ng kalusugan at kaligtasan, ay ang pag-iwas ng biyahe sa tubig, either through river or sa dagat, lalong-lalo na kung gabi. Kung magbabakasyon po kayo, schedule ito ninyo bago mag-August 13 o din naman kaya after September 12 na kayo magbakasyon. Ipinagbabawal kasi ang swimming, boating, ano pa ba? Dahil kadalasan mabigat ang enerhiya sa tubig kasi doon mas maraming nananatili na mga hungry ghost. Okay? Kung kailangan nyong bumiyahe, magdasal at magsuot ng red string or red na bracelet, red na damit, okay? But in as much as possible, kung kayang iwasan ito. I-check nyo rin po ang inyong mga tahanan para sa mga safety hazard. I-check ang gas, tangke ng gas, yung linya ng gas, yung linya ng kuryente at mga matutulis na bagay. Bakit? Bakit sinabi ko at isinali ko ito? Kasi mas maraming aksidente during the Hungry Ghost. Okay? Dahil sa pagiging padalos-dalos, sa pagiging walang pakialam sa paligid mo, dahil sa takot, ayun. Pero ang pagiging maingat at ang pagiging handa ay ang magiging protection natin para hindi natin ito maranasan. Ano ang gagawin natin bago magsimula ang Hungry Ghost? Unang-una, 1 to 2 days bago mag-Hungry Ghost ay magluto tayo ng paboritong pagkain ng ating mga yumaong mahal sa buhay. And then, i-freezer nyo na lang po ito. Okay? Para hindi ka na magluluto doon mismo sa araw na mag-o-offer ka. Ilalabas mo na lang sa ref. Iinitin mo na lang at i-offer. Mas practical yon. Bumili ka ng prutas ng mas maaga din po. Tulad ng oranges, apples, saging. Ito yung pinaka-common na ino-offer. Mas maaga ngayon dahil hindi pa agawan ng pagbili. Isa sa nilista ko, 1 to 2 days bago magsimula ang Hungry Ghost ay ipaalam nyo po sa buong pamilya. Ipaalam ninyo yung mga bawal at hindi bawal. Kaya mas mainam, may listahan kayo. Sinulat ninyo ito. O di naman kaya i-chat ninyo sa group chat ninyo ng buong pamilya. Okay? Paalam ninyo ang lahat ng bawal at pwede para sabay-sabay kayo sa kaalaman at kung paano nyo maa-avoid yung mga dapat iwasan para walang sisihan. At the end of the day, ang mahalaga ay protektado ang buong pamilya. Paano magiging protektado ang buong pamilya kung hindi nyo sila sasabihan? Para sa may mga sasakyan, mas mainam po 1 to 2 days ay makapaglinis kayo ng kotse. Cleaning your car inside and out para maging safe ang biyahe nyo po for the whole month. At ang paglalagay ng pulang ribbon sa mga hindi kailangan mahaba, okay? For as long as malagyan nyo lang yung mga side mirror na yan ng magkabilaan ng red or pula, malagyan nyo ng red or pulang ribbon. That's more than enough to protect you from accident. Linisin nyo rin po. And mag-set kayo ng intention. You can tell yourself, you can manifest na ang buwan na ito ay aalalahanin ko ang lahat ng mga mahal ko sa buhay. Gagawa ka ng mabuti. Yun, your set intention. Ang pinakamahalaga po, natandaan po natin, ay ngayong Hungry Ghost, okay? Unang-una, ang Hungry Ghost po ay hindi ito sumpa. Never na naging sumpa ang Hungry Ghost Festival. Ito po ay paalala. Paalala, una, na alagaan natin ang buhay bago sila maging alaala.
buhay natin, ang mga buhay na tao, buhay din natin, alagaan natin. Let's give value to our life bago maging alaala tayo. Pangalawa, tinuturuan natin ang mga bata ng tradisyon na ito para pagdating ng panahon na sila na, they can still continue practicing kung ano yung iniwan at itinuro nyo sa kanila. And then, ito'y pag-alala at pagrespeto ng mga yumao. Dahil parte ito ng kwento natin. Saan tayo nagmula? Sa mga magulang natin, sa mga lolo't lola natin. Maging mabuti tayong tao. Dahil ang good karma, ang tunay na swerte. Kung handa ka, hindi ka takot, magiging mapayapa ka. Prepare with respect. Live with kindness. And you have nothing to fear. Naway, maging ligtas po ang pag-alala at paghahanda natin para sa darating na Hunger Ghost Festival. Para sa gusto pong mag-donate sa pagkakawanggawa natin, nasa screen nyo po ang ating RCBC, BPI at GCash account.